Magandang gabi sa'yo, kaibigan. Kamusta ang araw mo? Naway nasa maayos kang kalagayan at handa ka ng magpahinga. Ngayong gabi, samahan mo akong muli sa isang kwento. Isang kwentong dahan-dahan, tahimik, at puno ng magaan na pagninilay. Ito ay tungkol sa isang kilalang karakter sa mga lumang alamat at kwentong bayan. Isang binatang hindi kilala sa kasipagan, kundi sa kabagalan, katahimikan, at kakaibang pagtanaw sa mundo. Ang kanyang pangalan, Juan Tamad. Ngunit sa kwentong ito, makikilala natin siya hindi bilang isang tamad na tao, kundi bilang isang simpleng nilalang na may sariling ritmo sa buhay. Huminga tayo ng malalim, ilagay ang sarili sa katahimikan, at hayaan mong ang simpleng salaysay na ito ang magdala sa iyo sa isang mahimbing na pagtulog. Tara na, simulan na natin. Isang tahimik na baryo na napapalibutan ng mga palayan. May isang binatang kilalang kilala ng lahat. Siya si Juan. Hindi basta si Juan lang. Siya si Juan Tamad. Pero, hindi naman siya masama. Hindi rin siya masungit. Ang totoo, mabait siya, tahimik at palakaibigan. Mahilig lang talaga siyang magpahinga. Ayon sa kanya, masarap ang buhay kapag hindi minamadali. Bakit mo bibilisan kung pwede namang dahan-dahan? Sabi niya minsan sa kanyang ina. Tuwing umaga, habang abala na ang mga tao sa pagtatanim, paglalaba, o pag-aalaga ng mga hayop, si Juan ay makikitang nakahiga sa ilalim ng punong mangga, nakatingin sa langit, tahimik, payapa, para bang may malalim siyang iniisip. Pero kapag tinanong mo kung anong iniisip niya, sasagot siya ng, wala naman, masarap lang tumingin sa ulap. Minsan, dumaan si Aling Nena, ang tindera sa kanto. Bitbit niya ang mga prutas na galing pa sa kabilang baryo. Juan! Sigaw ni Aling Nena. Tulungan mo naman ako sa pagbuhat. Ang bigat! Ngumiti si Juan. Pwede po, pero pwede po bang mamaya na lang? Medyo masarap po yung hangin ngayon. Napailing na lang si Aling Nena at nagpatuloy sa pagbuhat. May araw na tinawag siya ng kanyang ina. Juan, anak, pakiakyat nga ng niyog. Kailangan natin ng gata para sa ulam. Tiningnan ni Juan ang puno ng niyog. Mataas. Tapos, tumingin siya sa kanyang ina at ngumiti. Ina, baka bukas na lang po. Medyo mainit ngayon. E paano kung wala tayong ulam? Tanong ng kanyang ina. E di magpahinga na lang po tayo. Sabay tayong tumingin sa langit, sagot niya. Sabay higa muli sa banig sa labas ng kanilang kubo. Pero hindi palaging ganun si Juan. May mga sandali na kahit siya ay naiisip, tama ba ang ginagawa ko? Habang nakahiga sa ilalim ng puno, pinagmamasdan niya ang mga langgam. Abala ang mga ito sa pagdadala ng pagkain. Masigasig, hindi tumitigil. Ang sipag nila, bulong niya sa sarili. Kailan ko kaya gugustuhing magsipag? Tahimik ang paligid. Ang mga ibon ay nag-aawitan. Ang hangin ay malamig. At ang langit ay kulay asul. Sa ganitong sandali, mas gusto ni Juan na huwag na lang mag-isip. Tahimik ang mundo. At sa kanya, sapat na yon. Minsan, habang siya'y nakaupo sa ilalim ng punong mangga, may nalaglag na bunga sa kanyang harapan. Uy, salamat, sabi niya sa mangga. Kinuha niya ito at kinain. Matamis. Dumaan ang isang batang lalaki, si Isko. Kuya Juan, ang swerte mo naman. May mangga kang hindi pinulot. Ngumiti si Juan. Kapag kalmado ka lang, minsan kusa na lang dumarating ang mga bagay. Gusto ko rin pong maging katulad mo, sabi ni Isko. Masarap maging kalmado, Isko. Pero mahalaga ring matutong kumilos kapag kailangan. Paano po yun? Basta huwag mong kalimutan kung kailan oras ng pahinga at kung kailan oras ng pagkilos. Ako,
Medyo nasobrahan lang sa pahinga. Tumawa si Isko at tumakbo palayo. Si Juan ngumiti rin. May isang araw lumapit sa kanya ang kapitan ng baryo. Juan, sabi ng kapitan, may paligsahan bukas. Labanan ng talino at diskarte. Sumali ka. Napaisip si Juan. Hindi siya sanay sa mga paligsahan. Pero gusto rin niyang subukan. Kapag po ba natalo ako, kailangan ko nang magsipag. Tumawa ang kapitan. Hindi, pero baka matutunan mo kung anong kaya mong gawin. Dumating ang araw ng paligsahan. Maaga pa lang ay gising na ang buong baryo. Abala ang lahat. May nagluluto ng kakanin. May nag-aayos ng mga upuan. At may mga batang naglalaro sa paligid. Masaya ang lahat. Pero si Juan, nasa ilalim pa rin ng punong mangga. Nakapikit, nakangiti. Lumapit ang kapitan. Juan, handa ka na ba? Dumilat si Juan at tumango. Handa na pong mag-obserba. Natawa ang kapitan. Basta't sumali ka, Juan. Ang paligsahan ay hindi tungkol sa bilis ng katawan. Hindi rin ito tungkol sa lakas. Ito ay tungkol sa diskarte at talino sa simpleng paraan. Ang mga kalahok ay bibigyan ng problema at kailangan nilang lutasin ito gamit ang kahit anong nasa paligid. Unang hamon, may isang prutas na nasa loob ng malaking garapon. Ang garapon ay may makitid na bunganga. Ang tanong, paano mo makukuha ang prutas nang hindi binabasag ang garapon at hindi nilalampasan ng bunganga? Ang iba, sinubukang gamitan ng patpat. Ang iba gumagamit ng pisi. Pero hindi nila maabot ang prutas. Si Juan, umupo muna. Pinagmasdan ng araw. Huminga ng malalim, tiningnan niya ang garapon. Lumapit siya at dahan-dahang ibinuhos ang tubig mula sa tabo papunta sa garapon. Paunti-unti, tumaas ang prutas hanggang sa lumutang ito at maabot na ng kamay. Nagulat ang lahat. Wow! Sigaw ng mga bata. Ang galing mo, Juan, sabi ng kapitan. Ngumiti lang si Juan. Hindi kailangang madaliin. Minsan, ang solusyon ay nasa harap lang. Ikalawang hamon. Paano tatawid sa sapa ng walang tulay, walang bangka, at hindi mababasa? Ang mga kalahok ay nagsimulang maghanap ng mga kahoy. Ang iba ay nagtali ng mga kawayan. Pero lahat ay basa. Si Juan, umupo sa lilim. Tinitingnan ang sapa. Tahimik. Malamig ang simoy ng hangin. Maya-maya, nakita niya ang isang matandang lalaki na may dalang kalabaw. Lolo, sabi ni Juan, pahiram po ng kalabaw. Pwede naman, Juan, sagot ng matanda. Gusto ko lang pong sumabay. Sumakay si Juan sa kalabaw at dahan-dahang pinatawid sa sapa. Hindi siya nabasa. Muling humanga ang lahat. Juan, saan mo natutunan yon? Tanong ng kapitan. Kapag tahimik ka lang, marami kang mapapansin, sagot ni Juan. Pagkatapos ng paligsahan, nagtipo ng mga tao sa plaza. Inihayag ng kapitan ang resulta. At ang nanalo ay si Juan. Nagpalakpakan ang lahat. Juan, salamat sa pagpapaalala na hindi laging lakas ang sukatan. Minsan, ang katahimikan at pag-iisip ay mas makapangyarihan. Tumayo si Juan. Nahiya. Pero ngumiti rin siya. Salamat po. Hindi ko naman po ito ginawa para manalo. Gusto ko lang pong makita kung ano ang kaya ng isang tamad na marunong mag-isip. Natawa ang lahat. Pero hindi yung pangungutya. Tawa yun ang paghanga. Pag-uwi ni Juan sa bahay, sinalubong siya ng kanyang ina. Anak, nanalo ka raw. Ang galing mo naman. Opo, inay. Nagulat din po ako. Pero alam niyo po, parang gusto ko na pong tumulong sa bukid bukas. Napatingin ang ina. Talaga, anak? Ikaw ang nagsabi niyan, ha? Opo. Hindi man araw-araw, pero paminsan-minsan, gusto ko ring maging kapaki-pakinabang.
Niyakap siya ng ina. Masaya ako anak, hindi mo kailangang maging mabilis. Ang mahalaga, marunong kang tumingin sa paligid mo. Kinabukasan, si Juan ay nakita ng mga kapitbahay. May hawak na siyang pahala. Unti-unting naghuhukay sa maliit na bahagi ng lupa. Juan, nagtatrabaho ka na. Opo, dahan-dahan lang. Masarap pala yung pakiramdam na kahit kaunti, may naiaambag ka. Nagpatuloy siya sa pagbungkal. Hindi mabilis. Hindi rin matagal. Sakto lang. At pagkatapos ng ilang minuto, umupo siya ulit sa ilalim ng punong mangga. Ngumiti. Nagpahinga. Pagkalipas ng ilang araw mula sa paligsahan, napansin ng mga tao sa baryo na tila may kakaiba kay Juan. Hindi na siya laging nakahiga buong araw. Oo, madalas pa rin siyang nagpapahinga sa ilalim ng puno. Pero tuwing umaga, gumigising na siya ng maaga para tumulong sa kanyang ina. Isang umaga, habang ang araw ay dahan-dahang sumisilip sa silangan, si Juan ay nakaupo sa harap ng kanilang kubo. May hawak siyang walis tingting. Walang nagsabi sa kanya, pero kusan niyang nilinis ang bakuran. Juan, anak, ano yung ginagawa mo? Tanong ng ina. Wala po. Naisip ko lang po na baka masarap din pala ang pakiramdam kapag malinis ang paligid. Ngumiti ang kanyang ina. Oo, anak. At masarap sa pakiramdam kapag may naitutulong ka sa bahay. Pagkatapos magwalis, naupo si Juan sa lilim ng kanilang puno. Tahimik, huminga siya ng malalim. Pinagmamasdan niya ang mga ibong lumilipad. Nakangiti siya. Hindi ko naman kailangang magbago ng biglaan, bulong niya sa sarili. Kahit paunti-unti lang, basta tuloy-tuloy. Dumating si Isko, ang batang madalas dumaan sa kanila. Kuya Juan, wow! Ang linis ng bakuran niyo. Oo, Isko. Ako ang nagwalis. Talaga, ang sipag mo na pala. Napakamot si Juan. Hindi pa rin siguro sipag ang tawag. Pero natutunan ko na kahit kalmadong kilos, basta may puso, mahalaga rin. Gusto ko rin pong matuto niyan, kuya. Simple lang, Isko. Simulan mo lang. Kahit maliit, tuloy-tuloy lang. Kinabukasan, tumulong si Juan sa pagtatanim sa likod ng bahay nila. Dati, ni hindi siya lumalapit sa lupa. Pero ngayon, may hawak na siyang pahala. Nakangiti pa rin siya. Hindi niya minamadali ang kanyang kilos. Isa-isang tanim, isa-isang dilig. Mabagal pero may pag-alaga. Habang nagtatanim, dumaan si Aling Nena. Juan, ikaw ba yan? Tumataba ang mga halaman mo ah. Opo, Aling Nena. Tinatanim ko po itong mga gulay para hindi na kami kailangang bumili palagi. Hay, nakakatuwa ka anak. Noon, wala kang pakialam sa mga halaman. Ngayon para ka ng hardinero. Tumawa si Juan. Masarap pala sa pakiramdam kapag may tumutubo mula sa sariling kamay. Habang lumilipas ang mga araw, naging kilala si Juan sa baryo bilang hindi na si Juan tamad. Ang tawag na sa kanya ngayon ay Juan tahimik. Tahimik, pero may ginagawa. Hindi palaging abala, pero palaging kalmado. At kahit simple lang ang kanyang mga ginagawa, ramdam ito ng buong komunidad. Minsan, tinanong siya ng kapitan, Juan, anong sikreto mo? Sa totoo lang po, wala naman talaga akong sikreto. Natutunan ko lang na hindi kailangang laging mabilis. Hindi rin kailangang palaging maraming ginagawa. Basta kung ano ang kaya mong gawin ngayon, gawin mo. At huwag mong kalimutan huminga, tumingin sa paligid, at pasalamatan ang araw. Minsan, may batang lumapit sa kanya, umiiyak. Kuya Juan, ang tatay ko po, galit sa akin. Sabi niya, tamad daw ako. Hinimas ni Juan ang ulo ng bata. Ano bang ginagawa mo sa araw-araw? Naglalaro lang po ako. Hindi ko po alam paano tumulong. Gusto mo bang matuto? Tanong ni Juan. Opo. Halika, samahan mo ako. Tayo ay magdidilig.
At sa bawat araw, may lumalapit kay Juan. Bata, matanda, kabataan. Hindi siya nagtuturo na parang guro. Hindi siya nagtuturo na parang leader. Tahimik lang siya. Ginagawa ang kaya niyang gawin. At mula roon, natututo ang iba. Isang hapon, habang nagpapahinga siya sa lilim ng punong mangga, tinanong siya ng kanyang ina, "Juan, anak, masaya ka ba ngayon?" "Masaya po ako, inay. Hindi ka na tinatawag na tamad." "Hindi po. Pero sa totoo lang, hindi ko naman po ikinahiya yun noon. Ang tamad, pwedeng matuto. Ang mahalaga, huwag mawalan ng puso." Tahimik na nagpatuloy ang araw ni Juan. Minsan, siya pa rin ay nagpapahinga ng matagal. Minsan, matagal pa rin siyang nakatingin sa langit. Pero iba na siya. Hindi na siya naghihintay lang ng mangga na mahulog. Natuto na siyang umakyat sa puno. Minsan, kapag kailangan. At kapag hindi kailangan, bumababa siya. Umuupo sa lilim. Tahimik. Kalmado. Lumipas ang mga linggo. Ang dating Juan na puro higa at tingin sa ulap, ngayon ay naging simbolo ng kalmado ngunit makabuluhang buhay. Hindi man siya ang pinakamabilis o ang pinakamasipag, siya ang naging paalala sa buong baryo na ang katahimikan ay hindi katamaran, kundi bahagi ng balanseng pamumuhay. Isang araw, pinatawag ng kapitan ang mga taga-baryo para sa isang pagpupulong sa gitna ng plaza. "Mga kababayan," wika ng kapitan, "ngayong mas maunlad na ang ating baryo, gusto naming pasalamatan ang isang tao na tahimik, ngunit malaki ang naitulong. Walang iba kundi si Juan." Nagpalakpakan ang mga tao. Si Juan, na nooy nakaupo lang sa gilid, ay biglang tinawag sa harap. Nahihiyang tumayo. Dahan-dahang lumapit. Wala siyang dalang papel. Wala ring handang talumpati. Tumayo siya sa harap ng lahat. "Ah, magandang araw po sa inyong lahat," simula ni Juan. Tahimik ang paligid. Nakikinig ang lahat. "Hindi ko po alam na darating ang araw na tatayo ako dito. Dati po, ako yung laging nakahiga. Ako yung tinatawag na tamad. At hindi ko po ikinakaila yun." Natawa ng kaunti ang mga tao. Pero hindi pangungutya. Pakikiisa yun. Pero unti-unti, natutunan ko na hindi pala masama ang pagiging mabagal. Hindi rin masama ang pagpapahinga. Ang mahalaga lang po, huwag kalimutan tumulong kahit sa maliit na paraan. Tumigil siya sandali. Huminga ng malalim. Kapag nagising ka sa umaga, tanungin mo ang sarili mo, ano ang kaya kong gawin ngayon? Kahit isa lang, kahit maliit, gawin mo. At pagkatapos nun, pwede ka na ulit magpahinga. Nagpalakpakan ng lahat. Pagkatapos ng pagpupulong, lumapit ang mga kabataan kay Juan. "Kuya Juan," sabi ni Isko, "ang galing mong magsalita. Parang hindi ka na si Juan tamad eh." Ngumiti si Juan. "Hindi ko naman kailangang baguhin ang pangalan ko. Pero pwede kong baguhin ang kahulugan nito." Ngumiti si Isko. "Tama. Pwede pala yun, ano?" "Oo, Isko. Kahit ano pa ang tawag ng tao sa'yo noon, pwede kang magsimulang muli. Hindi kailangang mabilis. Basta may puso." Simula noon, may mga batang pumupunta sa bahay ni Juan para tumulong magdilig, maglinis, o magtanim. Ginagawa nila ito hindi dahil sa utos, kundi dahil nakita nilang masaya si Juan habang gumagawa ng simpleng bagay. At pagkatapos ng gawain, sabay-sabay silang uupo sa lilim ng punong mangga. Tahimik, nakikinig sa ihip ng hangin, nakatingin sa langit. Pinagmamasdan ng mga ulap na parang dumadaang barko sa asul na dagat ng himpapawid. "Ang sarap pala ng ganito," sabi ng isang bata. "Oo," sagot ni Juan. Kalmado, payapa, at buo pa rin ang araw mo. Minsan, may dumating na bisita mula sa kalapit baryo. Si Gino.
Isang batang masigla at laging abala. Siya po ba si Juan? Tanong ni Gino. Opo, sagot ng isang bata. Siya po ang nagturo sa amin na hindi kailangang magmadali. Lumapit si Gino kay Juan. Kuya Juan, totoo bang dati kang tinawag na tamad? Oo, totoo yun. Pero ngayon, ang sipag mo na raw. Hindi ko masasabi kung masipag na ako, sagot ni Juan. Pero sinisikap kong maging kapaki-pakinabang, kahit paunti-unti lang. Gusto ko rin pong matutunan yan, sabi ni Gino. Halika, sumama ka sa amin. Magdidilig kami ngayon, tapos magpapahinga sa ilalim ng puno. At sa bawat araw na lumilipas, ang baryo ay naging mas tahimik. Hindi dahil sa kawalan ng sigla, kundi dahil natutunan ng lahat ang katahimikan na may kabuluhan. May araw na abala sila sa pagtatanim. May araw na sabay-sabay silang nagpapahinga. May araw na nagtutulungan. May araw na nagkukwentuhan lang. At sa lahat ng iyon, si Juan ay nandoon. Tahimik. Ngumingiti. Kalmado. Isang gabi, habang ang buwan ay bilog at maliwanag, nakaupo si Juan sa harap ng kanyang ina. Tahimik silang dalawa. Walang masyadong salita. Tanging kuliglig lang ang maririnig. Inay, bulong ni Juan. Masaya po ako. Ngumiti ang kanyang ina. Ako rin anak. Masaya ako na nakita mo ang halaga ng maliliit na bagay. Oo nga po inay. Dati, akala ko walang silbi ang mga mabagal. Pero ngayon alam ko na. Ang bawat mabagal na hakbang, kapag araw-araw mong ginagawa, malayo rin ang mararating. Isang maaliwalas na umaga. Habang si Juan ay nagdidilig ng mga gulay sa kanyang likod bahay, may dumating na mga bisita mula sa kalapit na bayan. May dala silang mga kamera at kwaderno. Magandang araw po, bati ng isa. Kami po ay taga-paaralan sa bayan. Narinig po namin ang tungkol sa inyo, Kuya Juan. Napakamot si Juan. Ako po. Bakit po? Marami pong bata ang humahanga sa inyo. Gusto po naming makita ang inyong hardin at malaman kung paano nyo natuturo sa mga bata ang kahalagahan ng tahimik ngunit makabuluhang pamumuhay. Namula si Juan sa hiya. Wala naman po akong espesyal na ginagawa. Nagtatanim lang po ako, nagdidilig, at nagpapahinga sa lilim. Ngunit nang ipinasok ng mga bisita ang kanilang mga paa sa maliit na hardin ni Juan, namangha sila. May tanim na talong, kamatis, okra, at ampalaya. Maayos ang mga linya, may simpleng lagusan, at sa gitna, may isang maliit na upuan sa lilim ng puno. Napakaganda po, sabi ng isa sa mga guro. Tahimik, pero puno ng buhay. Lahat po ng tanim na yan ay alaga ng mga bata sa baryo. Hindi ko po sila pinilit. Sumama lang sila dahil gusto nilang matuto. Bakit po sa tingin nyo, sumama sila sa inyo? Nag-isip si Juan. Tumingin sa mga halaman. Huminga ng malalim. Siguro po, kasi hindi ko sila minamadali. Hinayaan ko lang silang mag-obserba. At kapag handa na sila, doon ko lang sila niyayaya. Ilang araw matapos ang pagbisita, nagsimulang dumagsa ang mga kabataang galing sa iba't ibang lugar. Gusto nilang makita si Juan. Gusto nilang maranasan ang katahimikan ng kanyang paligid. Gusto nilang marinig ang payak niyang pananalita. Si Juan ay hindi naging politiko. Hindi siya naging guro sa eskwela. Pero naging guro siya sa puso. Isa sa mga batang bisita ang nagtanong, Kuya Juan, paano po ba talaga mabuhay ng masaya? Ngumiti si Juan. Masaya ako kasi natutunan kong makontento. Natutunan kong tumingin sa ulap at makita kung gaano ito kabagal. Pero hindi humihinto. Sa tuwing may bagong batang dumadating, pinapaupo sila ni Juan sa ilalim ng puno. Pinapainom ng malamig na tubig. Pinahawak ng pahla o tahbo. Pinapahintay habang bumubukas ang isang bulaklak. Minsan, ang paghihintay
Yun ang nagtuturo sa'yo ng tiyaga, sabi niya. At kapag ang isang bata ay nainip, sasabihin niya lang, okay lang yan. Unti-unti mo ring mamahalin ang mga bagay na mabagal. Isang hapon, nagdesisyon ang kapitan ng baryo. Juan, wika niya, gusto naming bigyan ka ng isang pirasong lupa. Gawin mo itong mas malawak na hardin para sa mga kabataan. Nagulat si Juan. Ako po. Oo, marami kang nababago, Juan. Hindi lang bata, pati matatanda. Kaya gusto naming suportahan ang ginagawa mo. Tinanggap ni Juan ang alok at sa tulong ng mga kababaryo, nagsimulang itayo ang munting hardin ng katahimikan. Sa bagong hardin, may lugar para sa taniman, para sa pahingahan, at para sa kwentuhan. Walang maingay, walang sigawan, walang kompetisyon. Sa gitna, may isang bato kung saan nakasulat, hindi kailangang maging mabilis, basta't huwag titigil. Juan, pagkaraan ng ilang buwan, naging regular na ang mga pagbisita ng mga batang nais matuto. Nagtuturo si Juan ng pagtatanim, pagmamasid sa paligid, at paggalang sa kalikasan. Wala siyang ginagamit na libro. Wala siyang leksyon na mahirap intindihin. Pag masaya ang puso mo habang nagtatanim, mas masarap ang bunga. Madalas niyang sabihin. At ang mga bata, kahit tahimik, ay nakikinig. Marami sa kanila ang nagsimulang gumawa ng sarili nilang maliliit na hardin sa likod ng bahay. Isang gabi, habang si Juan ay nakahiga sa banig sa ilalim ng bituin, muling tinanong siya ng ina, Anak, naisip mo ba noon na darating ang panahong ito? Hindi po, inay. Noon, ang gusto ko lang po ay humilata at magpahinga. At ngayon po, mas gusto ko pa rin po yun. Pero habang nakahilata, iniisip ko rin kung paano makatulong sa iba. Tumawa ang kanyang ina. Tunay nga, Juan, hindi mo kailangang magbago ng ugali. Pero binuksan mo ang puso mo. Hindi na si Juan ang dating tinatawag na tamad. Ngayon, siya ay si Juan na tahimik. Si Juan na may puso. Si Juan na nagpakita sa lahat na kahit sa dahan-dahang paraan, ay pwedeng magtanim ng pagbabago. Lumipas ang panahon. Ang munting hardin ng katahimikan ni Juan ay lumawak. Hindi lang taniman, kundi naging lugar ng pahinga, tahimik na pag-aaral, at simpleng pagtutulungan. May mga nakaukit na mga kasabihan sa kahoy sa paligid. Tahimik lang. Makakarating ka rin. Mas mabagal, mas buo. Sa bawat patak ng dilig, may buhay na umuusbong. Dumarating na ang mga magulang kasama ang kanilang mga anak. Ang mga guro ay nagdadala ng mga estudyante. May ilan pang tagalungsod na bumibisita para lang maranasan ang kalmadong mundo ni Juan. Ngunit si Juan ay nanatiling payak. Nananatili pa rin siyang umuupo sa lilim ng puno. Nagpapahinga. Tahimik lang. Kung may lumapit, kakausapin niya. Kung walang dumarating, titingin siya sa ulap. Minsan, tinatanong siya ng isang matanda, Juan, hindi ka ba napapagod sa pagtuturo? Umiti siya. Hindi ko po kasi iniisip na nagtuturo ako. Nakikibahagi lang ako sa katahimikan. At kapag kalmado ang paligid, parang hindi ka rin napapagod. Isang araw, may batang babae na sumama kay Juan sa pagdidilig. Tahimik sila habang binabasa ang lupa. Pagkatapos, nagtanong ang bata, Kuya Juan, paano po kung isang araw, hindi ka na po dito? Napatingin si Juan sa langit. Matagal siyang hindi nagsalita. Tapos ay ngumiti siya. Kapag dumating ang araw na yun, tandaan mo lang ito. Anong yun po? Tanong ng bata. Na kahit wala na ako, kapag umupo ka sa ilalim ng puno at huminga ka ng malalim, maririnig mo pa rin ang mga kwento. Kasi ang kwento, hindi kailangan ng boses. Minsan, naririnig ito ng puso.
Mula noon sinimulan ni Juan na isulat ang kanyang mga payo sa simpleng kwaderno. Tinawag niya itong araw-araw na tahimik. Mga salitang simple, mabagal, at may saysay. Ilan sa mga naisulat niya. Kapag hindi mo alam ang gagawin, umupo ka muna. Makakatulong yan. Ang ulan ay hindi laging bagyo. Minsan, lambing lang ng langit. Hindi palaging sagot ang pagtakbo. Minsan, hinto muna. At iniwan niya ito sa silid sa likod ng hardin. Bukas para sa sino mang gustong basahin. Lumipas pa ang mga taon. Naging mas matanda na si Juan. Ang dating binata na palaging nakahiga. Ngayon ay may buhok ng puti. Mabagal na ang kanyang lakad. Pero ang kanyang ngiti, pareho pa rin. Payapa. Hindi na niya kayang magdilig araw-araw. Pero umuupo pa rin siya sa lilim ng puno. At doon, patuloy siyang kinakausap ng mga bata. Hindi para tanungin kung paano magtanim, kundi para lang makasama siya. Para lang makinig sa katahimikan niya. Isang umaga, nakita ng mga bata si Juan sa ilalim ng puno. Nakapikit siya. Tahimik. Nakangiti. Nilapitan siya ni Isko. Ngayon ay binata na rin. Kuya Juan? Mahinang tanong ni Isko. Tahimik pa rin si Juan. Kaya't naupo si Isko sa tabi niya. At sumunod ang iba pang mga kabataan. Walang nagsalita. Wala ring nagtanong. Nagpatuloy lang silang nakaupo sa lilim. Nang hapong iyon, ibinalita ng kapitan. Si Juan ay namaalam na. Tahimik ang buong baryo. Walang iyakan. Walang sigawan. Pero ramdam ng lahat ang bigat sa dibdib. Isang uri ng lungkot. Na payapa. Inilibing si Juan sa tabi ng kanyang hardin. Sa ilalim ng punong mangga. Kung saan siya madalas nagpapahinga. At sa harap ng kanyang puntod, may isang simpleng bato. Nakaukit dito ang kanyang mga huling salita. Hindi kailangang magmadali. Basta't may puso, makakarating ka rin. Simula noon, taon-taon, nagtitipon ang mga tao sa ilalim ng punong iyon. Tahimik silang nagkakaisa, nagtatanim, nagkakape, nagpapahinga. At sa bawat hinga ng hangin, parang naririnig pa rin nila ang tinig ni Juan. Dahan-dahan lang, sapat na yan. Diyan nagtatapos ang ating kwento tungkol kay Juan Tamad. Isang taong kilala sa kanyang kabagalan, pero sa huli ay natutong kumilos sa sarili niyang paraan, sa sarili niyang bilis. Minsan, akala natin ang pagiging tahimik at simple ay kahinaan. Pero tulad ni Juan, may ganda at lalim ang mga taong marunong tumingin, makinig, at mag-isip bago kumilos. Hindi kailangang mabilis ang lahat. Hindi kailangang makipaghabulan sa mundo. Minsan, ang tunay na lakas ay nasa katahimikan, sa kabaitan, at sa maliliit na bagay na buong pusong ginagawa. Salamat sa pagsama sa aming kwento ngayong gabi. Naway nadama mo ang kapayapaan, katahimikan, at ngiti sa puso habang nakikinig. Hanggang sa susunod na kwento. Magandang gabi.